Magandang araw na naman sa inyong lahat. Bali, nagbabalik na naman muli, Giovanni P. So, ang gagawin natin ngayon ay itong Ace na amplified speaker. So, problem nito ay no sound. So, kahit sagarin mo itong volume, no sound siya. Kahit pindutin mo itong external na volume niya dito, yan, hold down yung next button, ganun pa rin, no sound siya. Nagre-read na yung USB natin. So, wala talaga siyang tunog. So, aalamin natin yan mamaya pag nabuksan na natin. Bali, ito yung likod. Makikita natin, nandito yung ano niya, yung watts niya, 45 to 80 watts daw. Tapos 4 ohms. So, yan ang aalamin natin. Bali, ito nabuksan na natin para may history na to ng repair. So, pinutol na nga yun sa speaker niya, tapos dinugtong na lang ulit. Naka-open na, wala pang nilagay na tape. So, delikado yan, baka sumabit yan dyan sa heatsink. So, delikado yan. Ayusin na lang natin siya mamaya. Bali, nitines ko na rin tong speaker niya. Good naman yung speaker niya. Namitan ko ng analog at itong digital. So, nasa 4 ohms din talaga yung speaker niya. Yan, 3.8 to 4 ohms. So, okay naman yung speaker nito, pero wala siyang tunog. So, bali, pag ganito, ginagawa ko muna nito ay chinecheck ko yung audio nito. Nag-audio test ako. Tapos, kung hindi naman, nag-voltage biasing ako. Pero, siguro, kailangan muna natin siguro itong tanggalin itong connection na to. Ito. Para makapag-audio test tayo. So, tanggalin muna natin tong connection na to mga ka-J-Lovers. Tapos, try natin mag-audio test. Kasi nandyan yung input, tapos yung sa supply. So, tanggalin muna natin yung connection na yan. So, bali ito na, natanggal na natin siya. So, pwede na tayo makapag-audio test nito. So, ito yung sa speaker. Kailangan muna siguro natin itong ayusin. So, lagyan ko siguro muna to ng hinang o soldahin muna natin to. Tapos, saka natin lagyan ng tape. Kasi, open lang to. Delikado kasi itong pag dumikit dun sa heatsink, baka makasira pa. So, di ko alam sa ginawa ng naunang technician nito. So, kung bakit ganito yung pagkagawa niya. Hindi niya man lang nilagyan ng tape. So, wala na tayong magagawa niyan. So, tayo na lang mag-adjust. Tayo na lang maglalagay ng tape. Tapos, pagkatapos natin ito, try na natin siyang testingin. Mag-audio test tayo doon. Sa tinanggalan natin ng connection na yon. Pag nakalagay kasi yung connection, hindi ka dyan makapag-audio test ng maigi. So, kailangan mo sigurong mag-audio test niyan dun sa may tone control na o preamp. So, nasa unahan pa yung preamp natin kaysa magbukas pa tayo dun muna.
So ang ginawa lang natin, tinagal natin yung connection para kapag audio test tayo ng maigi. So ito na, almost matapos na tayo sa paglagay ng tape. Testingin na natin yung audio nito. Malalaman na rin natin kung talaga bang walang sound sa main amplifier. Kasi pag walang sound sa main amplifier, dito tayo magpo-focus. Pag meron naman, doon tayo sa tone control. So ganyan lang, napakadali lang naman i-troubleshoot. Pero napakahirap hanapin yung sira. Joke lang. So may tanggal siyang isang wire, hindi ko alam kung para saan to. So mamaya ko na lang i-analyze to. Ito tong kulay pula nakatanggal. So mukhang ground to yata. Wala naman ibang natanggal dyan. Yung pula na yan parang sa ground. So mamaya analyze na lang natin kung ba't tinanggal yan. So tara, mag-audio test tayo. Ito, plugin lang natin. Testingin natin kung meron siyang audio. Tapos so pansin nyo naman, wala tayong nadidetect na audio. So next natin, try natin siyang i-voltage biasing para malaman natin kung normal ba yung bias. So kadalasan sa mga ganitong amplifier, kabisado ko to, almost nasa 0.1, 0.2, 0.3 yung voltage biasing nito. Yung normal. Kadalasan lang naman. Based on my experience, hindi ko yung sinasabi sa lahat. Kasi based lang sa aking experience. So try natin kung makakuha ba tayo ng 0.1, 0.2, 0.3. So mga ganyan, 0.4 na voltage biasing dito. Tara, plugin natin ulit. Wow. Almost wala tayong nasukat na voltage. Kita nyo naman, yan, kita nyo, wala. So wala, di ba? Wala. Ay dito mayroon. Ay wala. Guni-guni ko lang siguro. Mayroon 1.1. Ba't mayroon 1.1? So mayroon 1.1, abnormal yan. So dahil sa kabila mayroon 1.1, sa iba ay wala. So ang gagawin natin, check natin yung filter capacitor kung normal ba. 30 volts, negative and positive yan. So naka-common red tayo ngayon, negative 30 volts. So ibig sabihin may supply. So urine lang natin yung mga dinaanan yan. So ito yung negative natin. Yan, negative. Yung center tap, ika nga. Pinaka center tap, meron tayong positive 30 at negative 30. Bali magsusuyod tayo. So meron tayong negative 30, positive 30. Tinama ko na yung connection natin, black na anti-probe. Pero dito wala tayong ma-detect na biasing kahit may supply. So ibig sabihin, may isang connection dyan na may putol siguro. Pwedeng sirang Zener diode o mga resistor. So analyze lang natin mga higi. So sa mga ganitong amplifier, based on my experience na naman mga ka-J-lovers, kadalasan ito na-encounter ko ay kinalawang. Based on my experience na naman ulit. Kinalawang. Kasi tinitingnan ko siya ng maigi. Parang hindi ko makakitang may kalawang pero analyze pa rin natin siya. Pero hahanapin natin. So importante, mapanormal natin yung voltage biasing. So trace ulit tayo ng voltahe. So dapat masigurado natin ito yung positive. Kunin natin yung center tap, negative pala. So negative 30, ito yung dinaanan niya. Yan. Tapos so yun rin lang natin kung saan pumunta yan. Yan. Tingnan lang natin kung saan siya papunta. To the moon. Chirp chirp. Hehe, joke lang. Napakanta tayo. So dito siya, papunta siya dito. So hindi pala kita yung multimeter natin. So good naman. Meron naman siyang 30 volts. So ayusin natin ulit. Hindi nyo pala nakikita. So ulitin natin para sa mga baguhan maintindihan yung ginagawa natin.
Kasi yung professional, alam na to kung paano to ayusin. Napakadali lang to sa kanila. Pero sa katulad namin na baguhan ay nahihirapan pa. So, step by step, paunti-unti ito siya, papunta siya dito. May resistor na dinaanan. Ito to, kita nyo. Resistor yata to, jumper. Or fusible resistor. So, ito, yun, positive 30 natin. Papunta siya dito. Ito yung dinaanan niya, gitna. Wait lang. Meron 30 volts. So, hanapin pa natin yung dinaanan niyan. Kung sa papunta. Mali. Hindi to. Ground to. Negative tong tinitest ko. Ulitin natin. So, dito. Itong gitnaan rin. So, 30 volts. Umabot yung positive 30 volts natin sa output transistor natin. Next naman natin, dito tayo sa negative. Ito siya. 30 volts. So, yung center tap to mga ka-J-lovers, ground. Hindi pala negative ito. So, umabot naman yung center tap natin dito sa may papuntang speaker. Next natin ay yung ano natin, negative. Trace natin yung negative supply. So, bali isa-isahin lang natin para makuha natin. So, medyo mahirap lang to, komplikado, pero at least maintindihan nyo na lang yan, katagalan. So, next natin sa negative tayo. Ito siya, 30 volts, may dinaan siya dito yung jumper, wala na siyang voltahe. Jumper yata to, resistor. Ito. Kita niya wala siyang voltahe. So, ibig sabihin dito yung may problema. Wala tayong negative 30 volts. So, ilapit ko para maintindihan nyo ha. Lalo sa mga baguhan. Ito yung negative 30 volts natin. Sa kabila niyan ay center tap natin or ground. Pumunta siya dito. Jumper yata to or resistor. Hindi niya to. Wala siya dito 30 volts. So, ibig sabihin open to. Itong line na to. Yan, negative 30 volts, hanggang dyan, meron. Ito yung center tap natin, ground, meron yan supply. Ito yung positive natin, 30 volts, meron siyang supply, umabot siya dito sa output. Yung negative lang ang wala. Ito. Ito, wala siyang contact. Ito. Ayan, yan na. Pag tinignan natin to, yun, nakita nyo ba? Nasa ilalim. Putol pala. Yun, nakita nyo ba? Kinalawang siya, naputol na siya. So, ang gagawin natin, tanggalin natin yung, ano niyan, yung nasa ilalim na naputol, yung kinalawang. Tapos, try na lang natin wirean dito sa may bandang itaas. Kasi kung doon tayo ulit maglalagay, tatanggalin pa natin yung capacitor kung sa ilalim. Pwede naman, kaya lang may parang history na ng kalawang, baka kalawangin ulit. So, ang gagawin na lang natin, dito na lang muna natin ilagay siya sa may bandang itaas, wire na lang siguro. Hindi pwedeng open kasi may dadaanan siyang ground or center tap. So, delikado rin yan. Bis kasi sa aking experience ay kalawang kadalasan tumatama dito kasi yung alam mo ba yung parang nilagay na pandikit dun sa capacitor, yun nakakakalawang ng parts yun. Nilagyan kasi ng pandikit yung parang hindi magalaw yung capacitor. Kaya nilagyan nila ng parang pandikit. Kaya lang nakakakalawang nung paayon ng mga parts minsan. So, gagawin natin ay kukuha lang ako ng wire tapos ano lang natin siguro to, lagyan na lang natin ng wire. Kukuha lang ako ng wire. Bali, ito na lang gagamitin ko. Ilagay ko na lang sa may bandang itaas dito. So, wire ang gagamitin natin para dadaanan kasi yung center tap o yung ground para hindi mag-contact. So, pag nilagyan kasi natin siya ng jumper wire na open, delikado kasi may dadaan nga tayo ng center tap or ground, mag-short. Kaya, wire na lang. Ito, papunta siya dito.
Or pwede doon na naman sa ilalim, tatanggalin nyo lang yung capacitor kasi alanganin, hindi nyo mailalagay yung jumper wire dyan o jumper line. Hindi nyo mailalagay. Kaya ito, kung ayaw nyo masyadong mahirapan, so dito naman pwede naman dito. Pero mas maganda pa rin kung nasa ilalim para presentable pa rin tingnan. So, for demo purposes, so lagay muna natin siya dito. Yan. Yan, nakaangat lang ng konti para hindi umabot dun sa ground yan. Okay? So, next natin ay itatry na natin siyang mag-voltage biasing. Tapos, titest natin kung umabot na ba yung supply talaga. So, tara. So, plug in lang natin ulit. Ito, plug in natin ulit. Tapos, testing tayo. So, naka-ground. Ito yung negative 30. Papunta yan dito. Meron na tayong negative 30. Pag tininis natin itong voltage biasing ng output transistor natin, meron tayong 0.1. Kita nyo, 0.1, 0.1. Wait lang. 0.1. Yan, 189. 190. 190. So, ibig sabihin may voltage biasing na kayo. Nagtataka kayo kung ba't ang baba. So, ganyan talaga yung design niya na medyo mababa. So, next natin, try natin siyang ikabit na yung sa speaker. Tapos, mag-aano tayo, mag-audio test. Testingin natin kung meron na ba siyang audio. Tignan natin. So, yan na napapakinggan nyo. Yan, okay na siya. Malinaw naman yung audio natin. So, goods na siguro to. Pwede na natin tong i-testing. So, ito try na natin. So, kabit ko lang to. Itong mga connection. Tapos, alamin ko to kung para saan tong connection na to talaga. So, tingnan natin dun sa kabila. Bali, nung tinignan natin, ito nakalagay pala sa ground. Pero may ground na naman to dito sa madaming wire na to. Ito. So, hindi na natin to kailangan. Ba't kaya nilagyan to ng naunang technician? Ito, nilagyan niya pa ng ground. Kasi meron na tong ground dyan sa madaming wire na yan. So, mamaya tanggalin ko na lang siguro to. Medyo mahirap siyang tanggalin. So, tanggalin na lang natin to mamaya. So, testingin na natin yung ano na to, yung unit na to, kung okay na ba yung sound. So, tara. Yan, nakatanggal na yan, ha. Yan yung kaninang wire. So, testingin natin, plug in na natin to, testingin natin yung audio niya.